Good day, everyone! It's already spring here and it's already hot and I don't need to wear a jacket. So, I'm so very happy kasi hindi na maginaw-ginaw. Charot. Hindi na malabig. Basta ayon. So ayun, katatapos lang din ng examen namin at katatapos ko lang may stress. And I'm going to video only to show you around here. Charot. And this is his father room. And ito yung room namin. So, don't need to go inside kasi magkalat pa. Hindi ko pa naayos. At ito yung zal nila or sala nila dito. At ito pala yung binili namin sa Katbalogan na frame. Basta ayun. Yan. Binili namin noon sa Katbalogan before yung boyfriend ko umuwi. At ito yung lalagyan ng jacket and shoes, makalat. Kasi hindi ko pa inayos. And ito yung van na ito yung bathroom nila. Hello guys. And ayan. And yung mirror nila, ito din. And oh, I forgot. This is their toilet. And yung kusina nila, ito yung heating system nila pala dito. Sobrang laki. At bago lang ito. Bago lang in order kasi yung luma is hindi na gumana. Kasi 10 years na yun din. So, yun po. Bumili na lang sila ng bago. And now we're going to outside. Kasi hindi na malamig. So, ayan. Mag-shoes muna tayo. Sure. At ito pala yung lushka yung tawag nila dito. Parang spoon. Spoon. Mag-slipper na lang tayo. Para happy. At itong door nila din ay may mirror din. And super ganda nga ng weather ngayon, guys. Pero hindi pa tumutubo hindi pa namumulaklak masyado kasi. Ito yung sampayan kapag magsasampay. And I forgot to get the key to the other house. Where is the key? Here. I forgot. Oh no. Ba yan? Ilalak muna natin. Share ko lang. Wala lang kasi wala tayong magawa. So, we're going to film. At alam nyo ba yung nagustuhan ko dito sa Russia kasi paglabas mo, anong makikita mo? Ano? Di ba? Walang marites. Nakalimutan ko. Sa loob pala.
Diba walang marites, hindi katulad sa atin, paglabas mo pa nagchichismisan ka agad, magchichismisan agad yung mga tao. Kasi nga, mga busy yung tao dito at wala silang paki ng ibang buhay, hindi sila hindi sila mahilig magchismis ganyan. And gusto ko din dito kasi peaceful lang sila, hindi sila nagchichika sa ibang tao. Yung tawag doon, nanglilibak. Yung tawag sa Tagalog, iwan ko kasi wari-wari kasi ako alam hindi ko alam masyado magtagalog, charot. Ayoko magtagalog kasi nahihirapan ako, charot. At ito yung flowers, nag-spring na nga, charot. Namumulukad-kad na nga. And ito yan yung bahay nila and till there. And ito yung neighbor and hindi pa neighbor, and bibilhin pa lang ng papa niya soon para maging buong bahay na dito. Kasi ito yung bahay namin, future house, char. And ito yung neighbors, so sa susunod na lang bibilhin kasi bumili pa lang sila ng bagong territory ng company nila, and this is Papa Garage. And ito naman yung CR. Ito yung tree nila, ito yung CR. Wala lang, parang CR temporary CR. Sure. Lang siya, emergency CR. And ito yung neighbor garage. Ito yung kay Andre, my boyfriend, garage. And ito yung house namin. And this is our neighbor house too in the other side. Like that. And pasok muna tayo sa loob. Kasi ang hirap nga dito kasi ang daming ang tagal i-open. Ang daming paikot-ikot. Ay. Charan! Ito pala yung lola. Yung lola. Right? Ba yan? Ito pala yung lola. Fridge ng lola niya. And here. Pero, for a while, yung papa niya lang muna yung pumapasok dito. Like, to exercise or what. Like that. Pumapunta siya dito madalas. Walang naman. Wala man lang kahit tinapay. And, ayan. Ito din yung lola niya. Pinunta na lang dito. And, wala. And ito yung pinaka-room namin. Pero, hindi pa tapos ito lahat. Kasi, bibilhin pa yung isang side doon, isang room pa. Para maging maluwag kasi hanggang dito lang at dito. Like, dalawang room lang. Isang room lang naman. Dito lang yung room. Tapos, dito yung sala. Tapos, hindi masyadong maluwag. And ito yung pag pumunta kami sa lake or dagat, dyan kami nagra-ride. Kaya naman At ito yung papa niya, dito lang muna niya nilalagay kapag katapos niya mag-ride sa dagat. At ito yung barbell kapag dito siya ay nag-exercise kasi dito yung exercise lang niya muna habang hindi pa kami nakatira dito. At dito yung CR nila. Tarang!
old style na. Kasi may nakatira dito noon. So, ayun, binili lang muna nila dito. Nila muna ito. And ayan. Papa Jesus. Mahilig kasi yung papa niya sa frame ng ganyan. At ang taas nga, ang hirap abutin. Charot. And we need that. Oh, like that na lang. So, ayun lang naman. And, punta na tayo sa labas kasi. Magluluto. Balik na tayo kasi magluluto pa ako ng food. Bay, ano to? Ang hirap naman ma-open. Ba? Ha? Ka-open na pala. Oh. And we need to close for how many turn around. So, ayun. And sa taas ay may yung mga nakatira dyan ay mga student. Like, ano lang yan. Like, obesity. Like that. Alam niyo yung obesity, parang apartment. Apartment. Yung tawag nila dito, obesity. Ayan. And ito yung neighbor namin. Garage. And neighbor. Alam mo yung neighbor din nila dito. Sobrang bait din. And kahit, ang bait, tas mahilig makipag-usap. Kahit hindi ako nakakaintindi. Alam mo yun, parang tanga lang. Tapos, yung nagustuhan ko din dito sa Russia ay, mababait sila. Oo naman. Tapos hindi sila showy. Hindi sila parang tapang. Tapang. Hindi sila mahilig. Hindi sila mahilig basta, kung anong tawag mo. At dito ako nagsasampay. At dito ako nagsasampay. So, ayun, hindi ko maabot. So, I need to climb like a diamond. Shoot ka. Just kidding. So, I need to climb here like that. And hang something here. At yung boyfriend ko yung naglagay daw dito. Nito. And yung nagustuhan ko dito ay yung summer lang nila. Kasi pwede kang makapag-tops and makalabas ng naka-t-shirt. Yung ayaw ko lang dito ay yung autumn or basta taglamig, winter. Kasi nakakatagal lang ng pagbibihis mo. Like, you need to jacket again, and jacket again. Padobli-dobli tayo, me. And ayun, ayoko ng ganyan. Parang talaga. Tapos, ayoko lang din dito. Basta, ewan ko. Basta yun lang yung ayoko. Dati gusto ko ka-experience ng snow. So, yun, naka-experience naman ako. I'm so thankful and grateful kay God kasi, yes, I already experienced and ayun. Pero kapag na-experience mo na pala, mahirap kasi
Kasi para laging malamig, tapos minsan delikado kapag nag-snow at parang na-melt siya and then become again -0 below and becomes again slippery. Ewan ko kung anong tawag doon, basta slippery. Ayoko ng slippery ganyan. Ayoko lang is autumn din kasi ang daming dahon na nalalaglag tapos you need to clean. Basta lahat kailangan mo. Tapos ang boring lang dito kasi wala kang kaibigan, wala kang kakilala na Filipina. Kasi mostly yung mga Filipina dito ay nasa Moscow. At ganyan talaga ang buhay. Tapos, mag-isa ka lang kapag nasa work yung boyfriend mo. Ganyan, ka-bored yung buhay mo dito. Charot. Hindi naman bored. Hindi lang talaga ako sanay kasi paglabas talaga natin sa bahay natin, may makikita talaga tayong mga tao. Dito naman, may makikita naman din akong tao. Kaso, kaunti lang kasi mga busy yung tao dito. Yung mga tao kasi dito, papansinin ka lang kung kakilala ka nila or kamag-anak, makikipag-smile sila, hindi kagaya sa Pinas. Nakikipag-smile sila kahit kanino. Sure. Tapos may nagsabi din na yung Russian attitude daw ay, pangit, ganyan. Bakit? Lahat ba ng attitude sa Pinas perfect? Hindi ba? Hindi din lahat. So, we have the same, but I guess better attitude is here kasi, alam mo yun, yung, how to say, basta maganda yung attitude dito at mahilig sila magpasalamat sa maliit na bagay at alam mo yun, hindi sila nagsasalita patungkol sa'yo or chichismisan ka. Like, they don't have a relatives na ibibring down kanila. Yung mga relative nila dito, mostly mga supportive, ganyan. Alam mo yun, yung supportive sila sa'yo kahit hindi ka nila kakilala. Tapos, ang babait nila sa'yo, ganyan. Tapos, hindi sila madaling mairita. Or like, something like, kapag, for example, kapag hindi ka lang nakapunta sa birthday or etc., yung mindset nila agad, sasabihin na, nagbago na siya, kaya hindi siya pumasok kasi, kaya hindi siya pumunta kasi mayaman na siya, pero dito, wala lang naman sila kasi nakakaintindi sila. Yun ang maganda dito kasi nakakaintindi sila at wala silang pake kung basta inuunawa na lang nila kaysa maging pride. Yes, that's it. That's why I love her. Charot. And yes, and kahit na gusto ko din sa Pinas kasi laging mainit and I don't need to wear a jacket. Pero here, you need to wear underwear talaga. That's life. So, ayun lang naman yung story ko for today. And punta na ako sa loob kasi sabi ko nga magluluto pa ako. And next naman na pag-usapan natin kung gusto nyo pang makipag-usap. Hindi makipag-usap kayo. So, yun lang. I only try to vlog kasi nasa akin yung susi sa isang bahay. So I can show you around. At dito muna tayo sa kitchen mag-usap. Pag-usapan natin about naman sa pagkakaroon ng AFAM. Alam mo yung nagka-AFAM ka lang, ang dami na parang lumalaya sa'yo na kaibigan or parang naiinggit or parang
basta parang may nagagalit sa'yo, parang iniwasan ka nila, ganyan. At lalo na din sa may mga relative tayo, kala mo supportive, pero sila pala yung number one na magsisira din sa'yo. Ay, pero wala tayong magagawa dyan, ganyan talaga. Kapag ayaw malamangan. So, ayun din, yung about naman sa mindset din ng dahil may afam ka, kuripot ka na daw, or madamot, ganyan. Anong pagdadamutan ko kung wala akong sariling pera? Yung boyfriend ko lang naman nagbibigay ng kaunting support sa akin nung nasa Pinas pa ako. Yung nasa Pinas ako, hindi ako masyadong mahilig lumabas kasi nga wala tayong pera. And kapag naman lumabas ka kasama yung mga kaibigan mo, yung mindset naman nila, maraming pera nito, libre, ganyan. I mean, libre. Magpapalibre sila sa'yo. Pero kapag hindi mo nilibre, ayun, may dami ng chika sa'yo kapag sa mga kaibigan nila, wala. And about naman sa mindset na porket yung boyfriend ko nakakapag-travel din sa Pinas and ako nakakapag-travel din dito, ay mayaman na din yung boyfriend ko. Exactly lang naman yung sahod nila dito. Yung boyfriend ko kasi marunong siya mag-save ng money niya, like half ng salary niya ay sinisave niya. And that's why he is kuripot. Hindi naman sa kuripot na kuripot lang talaga siya kasi may pinaglalaanan yung pera, hindi sa pang ano-ano lang, ganyan. Kaya hindi din kami mahilig bumili ng bumili kasi ang mamahal din dito ng mga bilihin, ganyan. At alam ko din naman na yung mindset din nila na sasabihin na madamot kami or kuripot kasi hindi din nagsisend. Naman isisend namin kasi yung trouble nila dito ay sintabo lang pag-isend sa Pilipinas. Like alam mo yun, yung half ng money niya ay nawi-waste lang kasi yung value natin sa Pinas ay maliit. Yung value nila dito sa Pinas ay sobrang liit at yung may fee pa parang para magpadala ka ay malaki din. So parang nawi-waste lang. Kaya yun parang ayaw ng boyfriend kong mag-send. And parang tinatamad siya, ganyan. Kasi nga, that's life. And wala naman nakakaintindi. Alam kong wala din makakaintindi kasi hindi sila yung nasa lugar mo or position mo. Kasi yung mindset talaga nila kapag may afam ka, marami kang pera, and milyonaryo ka, ganyan, charot. Pero kapag may afam ka, siguradong maintindihan mo din, kaya mag-afam ka din. So, ayun. And that's all for today's video. Sana nagustuhan nyo, guys. Kasi kung hindi, okay lang naman at least na video ko yung bahay. At sa isang bahay, ayun, thank you.